Nako, Pulong Duterte, may isiniwalat, may binulgar tungkol dito sa GAA na hindi daw bibigyan ng distrito ng GAA pag ito hindi pumirma doon sa tinatawag na impeachment kay Sara Duterte, no? Ito yung sinasabi natin na kapag may apoy, may usok, no? Ito, isang congressman to, si Pulong, malamang may impormasyon to sa loob na kung saan nakapagsasabi sa kanya ng mga legit na information, no? Katulad nito, pinost niya po ng verified Facebook page niya, sabi niya, nagtatag na daw ng mga staff ni Charis sa mga chief of staff ng mga congressman na bumuo para sa impeachment, kung hindi ay tatanggalin ng buong GAA sa kanilang distrito. Biruin mo yan? Grabe, no? Ang sasama na ugali na, no? Kung totoo man to, ha? Iba na ho panahon ngayon, no? Grabe, ho. Talagang di ba si Jason sa Nobel? Cyber libel yata ang kaso pero Nobel? Ano to? Ano na nangyayari sa atin? Di ho ba? Para bang ano to? Kasi alam mo sa isang tao ganito, ha? Pag ikaw Kristiyano ka, ha? May puso na titira sa iyo eh. Ang gusto mo lang paghigantihan yung tao dun sa nagawa niyang kasalanan. Halimbawa, si Duterte, kung naagawa ng kasalanan sa inyo, sapat na siguro makulong siya sa dahig. Tapos na yon. Pero para tuyain mo pati anak niya, pati lahat ng ano niya, pagbibintangan mo, napakasama mo naman. Parang inaagawa mo na si Lucifer sa trono. Di ho ba? Parang sabi niya na ano kahit sa Biblia, kahit sa science kapag ang tao dapa na, suko na, huwag mo nang tuyain. Di ho ba? Huwag mo nang anuhin. Ito si Jason Sa, di ba? Ito, naalala ko lang kay Jason Sa. Inuli siya. Okay, may kasi tungkol sa medical record yata. Sabi ko nga kung mapapatunayan mong peki si Jason Sa, dapat ilabas mo yung tunay. Di ba? Hindi sa kinakampihan ko para patas. Nagets nyo? Para patas tayo. Halimbawa, sinabi mo na peki ka Jason Sa. Paano siya naging peki kung di mo lalabas yung tunay? Alin tunay ba? Pag sinabi niya, peki yung medical record niya, di labas mo yung totoong medical record na may pirma ng doktor, ganun kadali lang yun. Hindi pwede sabihin verbal. Di ba? Iba na panahon niya ho ngayon, iba na talaga ho. Lahat, tamo, yung mga ibang vlogger ng kabila, anong ginagawa? Paninira kay Sara Duterte. Ubod, harap-harapan sa Facebook, paninira kay Sara Duterte. Anong ginagawa? Nakasuhan ba sila? Sabi nila, ba't di kasuhan ni Sara Duterte? Ba't kakasuhan ni Sara Duterte? Hindi naman ganun si Sara Duterte. Hindi naman balat si Buyas yun. Kaya nga lalo lumalakas ang boto nun Di ba? Lalo lumalakas ang survey nun kayo sa inyo, kung talagang kayo patas, siraan ng gobyerno, hindi sa pamamagitan ng kay Sara, itong gobyerno to may sumira, itamay nyo, hindi lang kay sa inyo, pati kay Sara. Hindi, mga DDS na napaparusahan Di ba? Talagang, di ba? O ito, para sa impeachment, kundi ay tatanggalin ang buong GAA ng kanilang distrito. Ibig sabihin, lahat kasama yung pondo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang kailangan, lalo sa mga probinsya, hirap na hirap. Bukod dito, pati daw ang pondo para sana sa mga social service. Walang ibibigay. Tao ang gusto parusahan para lang desperate attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. Anong kinakatakot ninyo? Ayan, grabe to. Alam mo ba, nangyari na to, di ba? Binulgan ni Toby Chanko nakaraan. Naalala nyo? Di ba yung pirmahan? Itinanggi nila. Ako, may isa akong kilalang congressman na talagang sure ball na tumanggap siya Di ba? Alam mo kasi, para lumalabas kasi kawawa constituent niya. Pag tinanggalan mo, hindi ka pipirma, wala kang pondo. Parang ganoon Kawawa yung nasasakupan yung distrito. Di ba? Ang nagsasaper, taong bayan. Para lang sa kagustuhan nila na wag matuloy yung mga balak na talagang grabe. Alam mo sa panahon ngayon, ito na sabihin ko sa inyo, may Diyos naman hindi natutulog Ipagsusulit nyo lahat sa Panginoon Diyos yung ginagawa nyo. Maniwala kayo. Ibabalik lahat sa inyo yan. Kung naniniwala kayo si Duterte, karma sa kanya yung ginawa niya, ako hindi ako naniniwala ng karma yun kasi kung karma yun, nasa maayos na paraan yung ginawa. Hindi hinuli. Illegal yung pagkakahuli, di ba sabi? Kasi kalaban nyo. Di ba? Eto, kayo. Kung naniniwala kayong karma pala kay Duterte, sa tingin nyo, di mangyayari sa inyo? Ano, exempted kayo sa karma? Di ba? Okay lang. Ano yan? Tis-tis lang. Di ba? Tis-tis lang. Darating din ang pagsusulit nyo. Panginoon ang bahala sa inyo sa ginagawa nyo. Iba na yung ginangyayari ngayon
yung mga tao na gusto magsalita lang, ha? Na tungkol dyan sa, kailan ba nagsimula nagsalita ang mga tao? Kailan ba nagsalita yung tungkol yung mga ano? Di ba tungkol sa flood control, hindi maimbestigahan? Kung naimbestigahan yung flood control, maaga okay na eh. Di ba? Sabi, pamuntos daw kay Sara para daw, yung flood control, pamuntos daw kay Sara para makalimutan. Ano? Mas nauna yung flood control eh, na pumutok ng issue na malaki kaysa kay Sara eh. Eh di, isabay nyo. Di ba? Pulundo, ito, yan ang magiging epekto nito, mga kano. Itong binulgar na ito, parang scheme yata to, scheme niya, para tatanggalan ng ano eh. I-continue natin. What we are seeing now under the Bangag leadership is not politics, is usual. This is a outright coercion. Kung tinuod man, hindi, Bisaya na to. Grabe. Di ba? Ayan si Pulong Duterte nagsabi, ba't ka maniniwala dyan? Sige, palagi natin hindi tayo naniniwala dyan. Bakit yung kay Toby? Di ba tayo naniniwala nung karaan? Nakapalit ng perma? Sabi, wala na naman to. Ha? Lahat, ibig sabihin, lahat na nangyayari ngayon, joke lang lahat. Lahat na pero pag Duterte, seryoso. Para bang lahat sila perfecto na eh. Para bang lahat sila gumagawa ng kabutihan eh. Di ba? Hindi siya nagkakamali. Di ba? Habang sila nang gigipit, hindi siya nagkakamali. Biruin mo yan, sama-sama. Sino ba may style na ganyan? Si Lucifer lang alam ko may ganyang style eh. Kuwang-kuha niyo yung style ni Lucifer ha. Eto, painggan po natin ito si Atty. Panelo sa kanyang pahayag tungkol dyan kay MBI. Propaganda eh. Ang tanong ngayon sa kanila, anong i-imbestigahan nyo? Number one, sinabi na nga, sabi niya, merong assassin. Wala namang binigit kung sino yung assassin. Pangalawa, mangyayari lang kung patay na siya. I-imbestigahan nyo. Madalit sabi, gaya ng pinaliwanag na po natin, whether dito sa programa natin o sa mga column natin sa The Manila Times, yung pong ginawa ni Inday Sara, kumbaga, inabot na yung kanyang pasensya, sukdula na dahil sa ginagawang pangapi sa kanya. At yung banta sa kanya na tunay, siya ang may banta sa buhay niya na hindi siya iniintindi ng gobyerno. Inalabas niya na yun na merong tunay na banta sa buhay. There is... Tignan mo kung patas kayo Si Sara nagkondisyon. Kondisyon sinabi niya na kung sakaling gurgurin siya, gurgurin niyo si ganito, may inutusan siya. Alam mo, hindi naman makapagsasalita si Sara ng ganito at galit kita niyo yung galit niya, talagang nanggagalit siya sa galit, kung walang nauna na laban sa kanya. Ang mga Duterte, tandaan nyo, sanay pagbantaan yan. At pag pinagbantaan ng mga Duterte, hindi na didimanda yan. Yung, binantaan ako, didimanda kita. Hindi ganyan ang mga Duterte. Kahit sa Davao. Yan, lumalaban ang sabayan niya, lalo si Digong. Hindi yan para magdemanda o para, imbestigahan ko siyo na gano'n. Hindi, sabayan yan. Lumalaban ang sabayan yan. Siguro, nung nalaman kay Sara, may banta siya, hindi na siya, ang ganti lang niya, salita rin. Sinabi niya na may kondisyon siya, na pag may nangyari sa kanya, gurguri mo sa ganito. Siguro, hindi siya makapagsalita ng gano'n kung wala talagang impormasyon na karating sa kanya na gano'n niya. Di ho ba? At hindi naman talaga niya gagawin yon kung may kondisyon, kung siya ay gurgurin. Ginurgur ba siya? Di ba? Threat against your life. Sa tingin niyo po, Atty. Sal, itong hirit pa ng NBI ay maniniwala talaga ang tao na talagang may banta? Hindi ako naniniwala. Alam mo, lahat ng ahensya pinapalitan, di ba? Kakampi nila. Sabi niya ng isang vlogger bakit ka maglalagay, kalamitan sa ahensya natin ahensya ng gobyerno bakit ka maglalagay ng isang politiko, isang hawak ng ahensya na dating politiko o politiko? Di na politiko lahat kayo. Dapat ang hawak niya, hindi politiko. Para walang bias na mangyari. Di ba? Hindi, puro politiko pinahawak Ano ba klase yan? Parang, May nakita ka bang kamag-anak ni Duterte niligay niya sa gabinete niya? na nila yung dati. Pasensya na kayo kasi dami nagpupuna sa akin na bakit daw ako ini-explain ko pa daw yung kada portion ng video. Alam mo, kasi ganito yan Hindi ako katulad ng ibang vlogger na kapag yung video piniplay, haba piniplay lang na piniplay nila.
hindi nila napapaliwanag. Mas maganda, binibigyan mo ng value, binibigyan mo ng kahulugan, o paglilinaw yung mga sinasabi nila kasi marami na ililigaw minsan yung mga maling pag-unawa. Di ba? Kayo itinutuwid ko ngayon yung mga nangyayari ngayon sa bansa. Hindi naman para sa akin to, para sa atin lahat to eh. Di ba? Alam po ninyo yan, yung NBI, investigator nila, pero pagkumanta, at inilabas pa nila yung video. Yes. Yung video yun, alam na ng lahat yun. Sa Zoom. Pero dahil nagpupropaganda sila, papaalala nyo, tingnan nyo, talagang nagbanta siya, patayin, and so forth and so on. Talagang propaganda eh. Oh, ang tanong ngayon sa kanila, anong i-imbestigahan nyo? Number one, sinabi na nga, sabi niya, merong assassin. Wala namang binigit kung sino yung assassin. Pangalawa, mangyayari lang kung patay na siya. I-imbestigahan nyo. Madalit sabi, gaya ng pinaliwanag na po natin, whether dito sa programa natin o sa mga column natin sa The Manila Times, yung pong ginawa ni Inday Sara, kumbaga, inabot na yung kanyang pasensya, sukdula na dahil sa ginagawang pang-aapi sa kanya. At yung banta sa kanya na tunay, siya ang may banta sa buhay niya. Siya talaga. Di ba may banta sa buhay? O ba't ito hindi kayo concerned? May banta kay Sara kasi galit kayo. Kung talagang patas ang gobyerno natin, pamahalaan natin, aagapan nyo parehas to. Di ba? Hindi yung porket si Sara ay nagkondisyon lang, ilang ano nyo. Kasi lumalabas, pinoprotektahan nyo eh. Alam mo, may nag-post sa isang vlogger, sabi niya ganito. Ito sabi niya, Tima, yung matandang, sabi ko sa inyo, post ng post, yung talakera yata yun. No? Ang sabi niya ganito, sa post niya, tinitira niya lagi ang mga relihiyon eh. Pati INC tinitira niya eh. Sabi ganito post niyo, matatawa ka eh. Salamat sa iyo, Matibag. Si Matibag pinuri niya. Okay, wala problema, tatrabaho naman si Matibag eh. Purihin. Sabi niyo, salamat sa iyo, Matibag kasi ikaw lang ang loyal. Mayroon pa pala natitirang loyal sa presidente. Ha? Tingnan mo nagmamarunong siya, pero siya sabi niya may loyal sa presidente. Kaya dapat maging hinahanapan mo ng loyal ang isang ahensya ng isang head na maging loyal sa presidente. Tandaan mo, ang pagiging loyal ng isang ahensya, hindi sa presidente, doon dapat sa mga taong bayan. Di ho ba? Kung mali pala ginagawa ng presidente, loyal ka pa rin. Kasi general term yung loyal eh. Sabi, may ginagawa ng kamalian yung presidente, loyal ka pa rin. Hindi ka dapat maging loyal sa kanya. Hindi yung sobrang sud. Kung ano yung inutos, susunod ka. Pero kung alam mo mali, na may pagkakamali na, medyo ka na, hindi, pangit yung termino na may natitira pa palang loyal sa presidente. Hindi maganda tignan yun. Hindi maganda yun. Kaya nga ako, hindi ako pabor eh. Kahit sa panahon ng Duterte, sa panahon ng BBM, may mga politiko na halos mangkandara pa sa isang presidente. Wag kang magkakandara pa sa isang presidente. Ikaw yan eh. Magpakahari ka sa sarili mo. Gumawa ka ng history sa sarili mo. Iba, senador ka. Si Senator Marcoleta, walang sinasanto. Gumagawa siya sa sarili niya ng history na ito, gagawin ko sa bansa para sa Pilipinas. Yan to. Hindi yung lumalakas ka dahil sa presidente, kumukuha ka ng lakas. Alam mo yun? Para sisip-sip ka pa sa presidente. Hindi. Kaya Pilipinas hindi umuunlad eh. Ganyan ang nangyayari. Na hindi siya iniintindi ng gobyerno. Inalabas niya na yun eh, na merong tunay na banta sa buhay. There is a real threat against your life. Bakit niya malalaman? Bakit naman hindi? May intelligence group din siya eh. May mga security siya. Saka makikita natin ang pagkakaisa ng mga kalaban niya sa politika. Bakit naman hindi niya akalain? Ngayon, nung siya ay tinutugis na, sinundan at tugisin ng kanyang ama, tapos yung mga kalyado, kaya ni Pastor Tiboloy, at kung sino-sino pa, anong nangyari doon? Hindi ba pati yung staff niya binuli, tinakulong, kung kayo'y nasa kanya namang kalakaran,
sa kanyang katauhan. Hindi lang staff niya ang binuli. Pati yung mga supporter niya, yung maniniwala sa kanya, yan sila Jason sa lahat na ano. Although may mali si Jason sa, nagkamali siya. Pero para pagpautuunan mo ng pansin, parang i-over mo yung sitwasyon niya, eh grabe naman. Tapos malalaman mo yung flood control eh, hindi inaasikaso. Mas inaasikaso yung mga vlogger na fake news. Di ba? Antindi, di ba? Talagang magagalit kayo. At the same time, matatakot kayo na yung mga malapit sa kanya, yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga kaalyado niya, ay tinutugis ng kanyang mga kalaban sa politika. Naroon na yung banta pa. O saan ang ginawa niya ngayon? O ginawa niya, ginamit niya ang plataforma. Hindi sasabihin ni Sarah yung salitang gugurgurin niya. Gurgurin mo si ganito kapag ako nagurgur. Hindi niya gagamitin yung salitan niyon na walang natanggap siya na mas malala doon sa binitawan niyang salita. Mas malala yung natanggap niya malamang. Isipin niyo na si Saldi ko ba't di nakauwi? Anong sabi niya? Ha? Kayo magsabi. Ba't di nakauwi si Saldi ko? Bakit tumatahimik yung mga dapat magsalita? Si Gutesa, na ba't tumatahimik? Di ba? Ano sabi ni Saldi ko? May banta ang buhay niya. Di ba? Bukod sa siguro, guilty siya sa ginawa niya doon sa budget appropriation, mali-mali ang pera. Eh, takot din siya, syempre, na mauwi. Kasi sabi niya, baka maninoy, baka ma-airport siya. Mapangalan sa kanya airport. Sabi lang na iba yun. Upang ilantad na muli ang banta sa kanyang buhay at ginagawa nilang pag-aapi sa kanya at paglabag sa karapatan ng Vice Presidente at ng mga staff niya. At, kumbaga, she was calling for help. Nananawagan siya, tulungan niyo po ako sapagkat may banta sa akin. At humihingi ako sa inyo ng saklolo. Bigyan niyo ako ng katarungan kasi pag ako'y napatay, etong mga taong ito ang pinaghihinalangan pumatay sa akin. Kaya, meron na akong kinausap. Pero actually, ano lang yun ang tawag doon, outburst lamang ng kanyang one, kanyang pagkatakot sa buhay niya. Two, Tama. yung galit niya sa ginagawang paninira sa kanya, pagsalakay sa kanyang mga staff. At number three, humihingi siya ng saklolo sa taong bayan, tulungan niyo ako. Tama. At itong mga taong ito, ako'y Tama. tinutugis at papatayin ako. At pag ako'y napatay, bigyan niyo ako ng katarungan. Hanapin niyo itong mga ito. Condition lang yon. Ito para sa akin Sipin nyo kawawa si Sara Duterte sa kalagayan niya. Anong kinalaman ng anak? May nababato ba kayo kay Sara tungkol sa EJK, sa gurguran? Wala. Ngayon lang, nag-iimbento si Trililing. May ano kayo? Yung tatay niya may kasalanan siguro. Pwede natin masabi, talagang nasangkot doon. Bakit galit na galit kayo kay Tatay Digong? Tapos galit din kayo sa anak kay Sara. Bakit ganun? Hindi ko makuha logic. Sabi ko nga nung gurgurin ni Cain si Abel, kasalanan ba ni Eva? Kasalanan ba ni Adan? Kasalanan ba ni mga kapatid pa ni Cain? Sila Seth? Masama na ba siya nun? Kay Cain lang. Kasalanan ni Cain. Kaya nga may utos ng Biblia ni Panginoon Jesucristo Ang kasalanan ng isa, pagbabayaran ng kasalanan ng yung isa na yon. Hindi yung kasalanan ko pagbabayaran niya. Walang ganun. Di ba? Walang ganun. Kasalanan ni Panelo, kasalanan ako magbabayad, hindi ganun. Yung kasalanan mo, kaya nga pag ikaw naagawa ng kasalanan, sino kinukulong? Kapag ba ikaw naagawa ng kasalanan, sino kinukulong? Ang nanay mo? Di ba ikaw kinukulong? Kasi ikaw may kasalanan. So, kung si Duterte pala, ang galit kayo, ba't kayo galit kay Sara? So, ibig sabihin, may kasalanan kung halimbawa lang, hindi ko sasabi kung may kasalanan pala si Pangulong Duterte, kasalanan din ni Sara yon? Masama na rin si Sara sa inyo? Wala kayo maipintang kay Sara, kundi yung lustay Guruin mo, lustay, sabi niya, lustay, harap-harapan ng mga panahon na yun, mainit, nakatutok lahat ng camera sa kanya, pati mata, malulustay pa ba siya? Yun lang kaya silipin nila kay Sara, wala nang iba May napansin kayo?
Galit sila kay Pangulong Duterte, galit din sila kay Sara. Hindi kaya pamumulitika na yan ginagawa ninyo? Hindi kaya pamumulitika ginagawa nila? Nakakalatan, di ba? Kung nga sakaling galit kayo kay Duterte dahil sa mga ginawa niya noon, kay doon lang kayo. Pero kay Sara, wala namang hiwalay nga yan kay Duterte. Di ba sabi yan ni Pangulong Duterte, ay hindi ko kontrolado si Inday. Iba isip niyan, iba sa akin. Di ba di nga sila magkasundo? Nagkasundo sila ngayon na lang, hinahuli si Tatay Digo sa dahig. Di ba? Tapos gagawin niyo naman kay Kitty Duterte dahil si Sara ang layo na. Porket si Sara tatakbo, number 1 sa survey, galit kayo. Galit na kay Kitty Duterte. Lahat ng aktibidad ni Kitty Duterte, sinisilip nyo. Keso ganyan daw, nasa nightclub daw, ganyan-ganyan. Bakit? Wala ba kayo kasanang ginagawa? Ba't malinis ba kayo? Eh sige nga, kung malinis kayo, dumampot kayo ng bato. Batuhin nyo yung taong malinis, hindi madumi. Di ba? Oh. Yun lang ang ibig sabihin. Ito lang ang NBI, nagpapagamit naman. Nagpapagamit. Kaya ako, iniisip ko na naman ngayon, naku, delikado na naman. Iimbestigahan daw nila. Meron na daw sila mga suspects at minomonitor na daw nila. Sino naman kaya ang isang... Teka lang muna. Di ba, yung sinabi ni Sara, yung gugurgurin niya, yung mga iba nakaraang taon yon, eh ba't di kumilos ang NBI nakaraang taon? Bakit ngayon kumikilos na? Bakit ganun? Papalapit sa 2020, parang sila ay nagkukumahog. No, nakakalata lang ako Samuel Madriagang, kukunin ng mga ito. At gagawa na naman ng mga kalokohan. Gagawa naman ako. Kinausap ako ni Bibi Sara na papatayin ko si ganyan, si ganyan. Madali yung gawin yan. Alam niyo, pag kayo nasa kapangyarihan, sa pamamagitan ng paggamit ng lakas, ng puwersa, ng impluensya, pera, maniwala kayo at napakadaling gumawa ng at mag-produce ng isang testigong nagsisinungaling. Eh, di ba sabi yan ni Pulong Duterte kanina, nabasa ko, di ba? Nabasa natin. Ko, totoo yun pero siyempre, Pulong Duterte yun eh. Si Paulo Duterte yun, di ba? Na siguro may kakilala siya sa loob ng mga staff niya, nagsasabi sa kanya, may nangyayaring GAA na kapalit pirma kay impeachment. Biri mo, pumaldo. Papaldo na naman ang mga sa impeachment. Magkakapera ka pa. Alam ko, dyan sa pag ginagawang impeachment trial na yan, may gastos na ang gobyerno dyan eh. Pera natin bayan ang ginagastos dyan eh. Pang merienda nila, pang ilaw nila. Milyon na ginagastos niya mga yan. Hindi pondo niya, 20 mil lang. Hindi, milyon lang pondo dyan. Di ba? Doon yan sa Senate, di ba sa Senate sabi, pag mag-impeach trial na, hearing na, magkano gagastusin? 27 million sa Senado sa HOR, magkano gastos nila? Di ba? O ngayon, kung totoo man yung GAA na yan, nakapalit pirma ng impeachment, natatanggalan siya ng budget sa distrito nila. Kasi pag tinanggalan ng budget sa distrito, mawawala yung eskwelahan, yung sa distrito nila. Basta yung budget sa distrito, mga maapektuhan. Apektado yung constituent mo. Ang pumaldo, yung mga nakinabang. Paldo na naman to sila Junel. Itong mga ibang pinklawan dyan na, di ba? Kaya, ni Ramil Madriagang. Yan po ang nakikita natin. Kaya ang Committee on Justice ay moro-moro yan. At siguradong i-recommenda nila na may probable cause. Unang-una, yung naging rekomendasyon ng Committee on Justice na mayroong probable cause. Gaya po ng sinabi na natin ng paulit-ulit sa programa ito na yung Committee on Justice ay moro-moro yan at siguradong i-recommenda nila na may probable cause. At yan nga po nangyari. Hindi po tayo ng hula kaya ng akusasyon ni Ping Lacson na nanguhula lang tayo. Yung aking mga sinasabi, hindi yung panghuhula yun, kundi yun ay opinyon na batay sa mga galaw. Makikita mo naman, napakadaling basahin ng mga yan. Sapagkat yung ginawa nilang hearings Committee on Justice na mini-trial ang tawag nila na tumatanggi ng preliminary investigation na hindi naman preliminary investigation dahil irregular talaga ang ginawa nila. Kaya nga tumakbo sa Korte Suprema ang mga abogado Vice Presidente Inday Sara
Hindi kasi grabe na yung ginagawa ng mga to eh. Harap-harapan, di ba? Kaya si Sara Duterte tumakbo sa sa Korte Suprema, di ba? Kumbaga nagpasaklolo na eh. Di ba sa ginagawa ng mga to eh. Ang Korte Suprema hindi yan kikilos agad. Kikilos siya pag talagang sobrang na yung pagkakamalta mo. 'Di ba? Binasura yung ng Supreme Court yung convene. Mag-convene ka agad. Pag sinabing forthwith, madaliin, yung mabilisan na yung forthwith. Hindi ganyan, hindi basta-basta yan. Ibig sabihin, kaya ginawa ng Supreme Court yun, sabi nila, sinisisi pa nila Supreme Court mga DDs daw ang Supreme Court kasi yung forthwith daw, bakit daw, kaya nga forthwith, dapat madaliin. Hindi ganun yan. Sa kalagayan ng kay Sara Duterte, iba ang kalagayan ngayon, hindi pwede madaliin. Bakit? Paiba-iba kasi yung ginagawa nila eh. Nangahalungkat na sila ng mga issue eh. 'Di ba? Yan ba ikaw sa unang impeachment lang, hindi ba yung paglulustay niya? Ba't ngayon may SALE na, may transaction na, may Sami Uy na, may involved na. Ano yan, nag-fishing expedition kayo? Pinaparami nyo lang yung issue? Hindi na yan para sa impeachment eh. Para sa paninira na yan kay Sara. Nakikita na Supreme Court yun. Teka muna, huwag nyo mamadaliin. Nakikita ko Bakit nakita na Supreme Court na, teka muna, huwag nyo mamadaliin. Ang dami yung binibintang kay Sara, kulang na lang, pati si Jose Rizal, bintang nyo eh. Na siya gumurgur kay Jose Rizal eh. Di ba? Parang ganoon eh. Pati yung kabataan ni Sara, 2027 pa, ibibintang nyo sa kanya. Sa ngayon. Kasama nyo pa yun. Di ba? Lahat hinahanapan ng butos eh. Madriaga, lahat. Bagman daw kung ano. Di ba? Nakikita na Supreme Court yan. Kaya hindi pwedeng pamadaliin yan. Sa kamamadali nyo kasi nakikita yung pagka-greedy nila na talagang gustong-gusto nila ma-impeach si Sara. Anong talaga yan? Yan ang plan natin eh. Kaya kita nyo unanimous. Pati yung mga kumukontra. Unanimous niya. Nabumoto rin. Pakitang tao lang pala. Pero yung si Suntay, hindi ko nang maintindihan si Bong Suntay, bakit ka absent? Tapos nandun ka para meron man lang dissenting voice. Siguro meron isang lakad. Anyway, so, gaya na sinabi natin. Hindi, si Henry Marcoleta lang ng asar doon ng yamot no. No, lahat sila magkakampi doon Wala si Bong Suntay lalo na kung doon si Kiko Barsaga siguro. Bagay hindi naman kasali si Kiko ata doon. Ngayon ang nirikobit na nila. At sinabi na natin yan. Hindi mo tayo nagkakalit. Na itatransmit. Ito, ulitin ko na naman. Sigurado, mananalo sila sa plenaryo. Sigurado yan. Pero hindi nila makukuha yung 215 votes na isinagawa nila o ibunoto nila noong nakaraang impeachment of last year. Hindi nila, di ba 215, hindi nila makukuha yan, yung boto na yan sa mga congressman. Ngayon niya, kaya nga umuugnay tayo nung kay Pulong Duterte kanina na may nilulutong GAA na hindi pwede ibigay yung pondo hanggat di po ipirma sa impeachment na naman. Ginagamit na naman panakot yung pondo ng bayan. Ito naman mga congressman, hindi siya salita. Ito isipin mo bibigyan ko kayo ng clue. Ako si congressman. O sige, palagay natin, takot ako sa administrasyon. Pero marami akong distrito na nasasakupan. Sino mas uunahin mo? Yung takot mo sa Pangulo, yung distrito mo. Na ikaw ang binoto ng mga yon. Catching question lang. Sagutin nyo. At ito pa, sabihin ko sa inyo kung talagang ikaw, tatanggalan ka ng pondo, kay Toby Chanco, ito nakaraan pa to ito yung nagkapirmahan. Kung ikaw takot matanggalan ng pondo sa kapalit ng hindi ka pumirma, bakit ka matatakot? Sige, tanggalan nyo ako ng pondo. Sasabihin ko sa mga constituent ko na ginawa nyo sa akin to, tinanggalan nyo ako ng pondo at sila apektado sa ginagawa nyo. Lalaban ako bilang isang congressman. Tama? Kasi yun ang tama Di ho ba? Tama ho? Yun ang tama Pero nakapagtataka ba't di mo inilalaban yung constituent mo? Pumapayag kang, kung totoo man na ikaw ay bayaran para pumirma ka at para may pondo ka sa constituent mo. Hindi kaya yung pondo na yun, hindi naman talaga para sa constituent mo, para sa sarili mong pakinabang? Kaya hindi mo magawang ipagtanggol ang mga constituent mo. Kasi kung ako congressman, tatanggihan ko yan Huwag nyo na akong bigyan ng pondo. Ipapaalam ko sa buong distrito ko na hindi nyo ako binigyan pondo dahil gusto nyo pumirma ako sa impeachment ni Sara. Yan ang isang congressman na naninindigan. Hindi dahil sa kakampi siya ni Sara.
Kundi, mahal niya yung constituent niya, ayaw niya ang maapektuhan. Tama? Alam mo ako, kahit ganito ako kay Duterte, alam mo, ganito kay Sara. Tapos hindi ako binigyan ng, siyempre papabor sa'yo eh. O sige, pumirma ka kay Sara, laban kay Sara. Ako hindi, wala kang pondo. Magagayat ako noon, teka muna. Wag niyo isugal yung pondo ng bayan para lang pumirma ako sa impeachment. Diba? Huwag niyo isugal. Maninindigan ako kasi congressman ako sa distritong ito. Sila nagtiwala sa akin, binoto nila ako, nagmakaawa ko nung eleksyon, na iboto niyo ako, ganito gagawin ko. Tapos magpapasudsunuran lang ako sa pera? Maliban nila kung tumatanggap ka talaga. Kayo manghula sa sinasabi ko. Kayo, eto ano to, education tong sinasabi ko sa inyo, marami kayong matututunan dito. Ako ano na yung 1/3. Ako 100 plus. But definitely in the 215. So, itatransmit na nila sa Senado. Pag mangyayari na naman mo yan, sabihin naman nila, nakuhula ka naman, hindi nanguhula yung ping. Yan eh, batay sa mga galaw nyo. Kaya marami tayong sinasabi dito na nangyayari. Di ba? O anong tingin mo, Carlo? Di ba marami nang sinabi natin na palaging nangyayari bago pa mangyari? Hindi kasi si Panelo kasi, kaya nalalaman niya yung mga mangyayari. Aba, dati siya nasa Malacanang. Spokesperson yata yan. Ang daming alam yan. Tayo, it's not even a prophecy. It's, yun ang tinatawag na scientific Tama. analysis. Merong predicate, kaya malalaman natin ang kalalabasan. Tama. Sa atin, di ba? Tayo lang ata rito, tayo lang yata gumagawa ng ano eh. With science ang explanation eh. With experience eh, at with Bible explanation eh. Tayo lang gumagawa dito niyan. Di ba? Pero mga assumptions, at yung assumptions, hindi lang yung haka-hakang assumption. Yung po ay nakikita talaga yung galaw nila. Kaya madali talagang basahin. Now, puntahan naman natin yung sabi mo anong gagawin nila. Unang-una, ito naman mga biyaya, kung hindi ba naman sila may pagka, ano rin eh. Hindi ko malaman kung natakot o mahina, bumasa, mga abogado naman. Bawal! Sinabi na nga bawal, hindi po pwedeng ilabas. Pero dinala pa nila, silyado at iniwan. Alam niyo na nga bawal, dinala niyo pa. Alam niyo na nga bawal, iniwan niyo pa. Hindi ko, para kayong mga elementarya na mahihina, upintindi. Siguro, baka mas magagaling pa itong mga elementarya current generation at tatalino. Mariusip talaga kayo. Yung palakpakan. Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kasama, mga kabunting kaalaman. Dito binulgar nga ni Pulong Duterte yung tungkol dyan sa kapalit pirma na yan. Dapat yan talaga Kung totoo man yan hindi ko sasabihin talaga totoong-totoo yan. Kung binigyan ko lang opinion at reaksyon, yung bagay na yan na sinabi ni Pulong Duterte, na kung totoo man yan, ng kapalit yung GAA na tatanggalan ng distrito ng GAA, malaking epekto po yan. Talagang harap-harapan na po talaga sila na winawalang nga yung taong bayan. Di ba? Para lang sa kanilang kagustuhan na wag maupo si Sara. Talagang dire-diretso nilang ginagawa yan, no? Okay, bagay, sabi nila, pumaldo na naman yung mga, dyan, sila Baculaw, sila Junel. Yeah? Maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po sa inyo. Isang makabuluhan talakayan to. Paalam sa inyong lahat.